Manalangin po tayo. Panginoon, nagkapasalamat po kami sa magandang umagang ginawa mo para sa aming lahat, Panginoon, upang kami po ay magsama-sama magkakapatid, Panginoon, na magpuri, manalangin, makinig ng iyong salita, Lord God, na siya magpapaalala po sa amin, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Salamat, Panginoon, at dalangin po namin ang mga kapatiran pa po namin, Lord, na hindi pa namin kapiling sa oras na ito, Lord. Dalangin po namin, Lord, ang iyong patnubay. Mag-iingat po sa kanila, Panginoon, patungo, Lord God, sa sambahang ito, Panginoon, upang magsama-sama kami, Panginoon, mag-celebrate, magpuri, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, na ikaw ay mabuti sa buhay po namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa magandang ulan na binigay mo na pagkapala para sa amin. Salamat din, Lord God, sa paghahanda po ng aming mga puso't isipan ngayon sa pakikinig po ng iyong salita, Lord Jesus. Salamat, Lord. May we bring back to you the glory and honor, Lord God, and the highest praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Amen. Magbigay nga po tayo ng isang malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah! Yan, bagamat maulan, ito po, considered natin yan as blessing. And syempre, ako dama ko pa yung anniversary feels natin. Kaya sama-sama pa rin po tayo na magpasalamat po sa ating Panginoon ngayong umaga. Tara! Ang iyong dahilan kung bakit
ating Panginoon. Amen? Lalong-lalo na dahil siya ay napakabuti. Amen po ba? Amen. Patuloy po natin na papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon. Woo! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Hey! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Amen. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Minsan pa napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Hey! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat, hey, sa ating Diyos. Woo! Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat, hey, ating Diyos. Woo! Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti, minsan pa sa malakas ang tinig. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga. Ang nais ko'y magpasalamat. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Woo! Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Hey! Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil hindi siya nagbabago at ano mang sabi, hindi siya nagkukulang sa ating mga buhay. Kaya po, patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon sa oras po na ito.
sa iyo. Patuloy po na hubugin, Panginoon, ang aming mga puso at isipan na walang ibang nais kundi magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. At patuloy po na ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Blessed morning po sa inyong lahat. Sabay-sabay po tayo manalangin. Sumasampalataya ako sa Diyos, aming makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoroon na ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, makiat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritot, maghuhukom sa mga bubuhay at mga mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pinagpapasalamat ko po na nakadating kami ng safe sa church. At Lord, dinadalangin ko po na yung sakit na monkeypox hindi po makadating sa Bulacan. Tsaka po Lord, yung mga nakakonfine sa hospital, Lord, pagalingin niyo na po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kantayin po muna natin ang awit ng paghandog. Sa ating handog. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga inaalay ngayon. Naway gamitin mo ito sa ikalalago ng iyong simbahan, Panginoon, at ng iyong kapurihan ng iyong pangalan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakapagbigay ng may kagalakan at pananampalataya sa iyo. Gayon din ang aming mga kapatid na wala pang kakayahan sa ngayon na makapagkaloob. Sila po ay bigyan nyo sa tamang panahon ng pagkakataon na makapaghandog din sa iyo.
Lahat po ito ay tinataas namin sa matamis mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat muli. Tayo po ay dadako sa ating banal na hapunan. So muling pinapaalala po ng ating Panginoon na nakasulat po sa kanyang salita na sinasabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:27 na siyasatin po muna natin ang ating mga sarili bago po tayo mag-partake ng banal na hapunan upang hindi po tayo mahusgahan sa ating pong mga kasalanang ginawa. So nais po nating maging mabuti, matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya minumungkahi ko po ang bawat isa na magkaroon po tayo ng isang maikling panalangin ng paghingi ng pagpatawad sa ating Panginoon bago po tayo magpatuloy sa ating pag-partake ng banal na hapunan habang dinidistribute po ang ating pong mga elemento. Taas po natin ang ating mga tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkadulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, pinagpirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin. Taas po natin ang ating mga kopa.
Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inimin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya muling pagparito." Inumin po natin. Panginoon, nagkapasalamat po kami na dahil sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo at sa iyong pagkabuhay, Panginoon. Muli, Lord, nagkaroon po kami ng pag-asa upang mabuhay muli, Panginoon. At nakaranas po, Lord, ng iyong kapatawaran. Salamat din, Lord, sa buhay na walang hanggan na pinangako mo rin sa amin, Panginoon. Na sino mang sumasampalataya sa iyo, kinikilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Sabi mo, Lord, mayroon po kaming karapatan makapasok sa iyong kaharian. Salamat, Lord, sa pagpaalala, Panginoon, muli ng pag-partake po namin na banal na hapon ng ito. Na siya nagbibigay po sa amin, Lord God, ng paalala, Panginoon, na ikaw ay namatay, nabuhay na muli para po sa aming lahat, Panginoon. Para po, Lord, magkaroon po kami, Lord God, ng panibagong buhay at pag-asa sa piling mo. Sa Lord God, binabalik namin ang papurit pa sa salamat sa makapangyarihang pangalan po namin, Panginoong Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Morning po sa ating lahat. Dako na po tayo sa ating mensahe ng Panginoon. Pero bago po yan, manalangin muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa simula pa lang po, Panginoon. Pinaralas nyo na po sa amin ang inyong holy presence po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na narito. And Lord, we pray po, Panginoon, na sa pag-share po ng gospel, Lord, ng word niyo po, Panginoon, kayo po yung makita, yung salita niyo lang po, Panginoon, yung aming marinig, yung tinig niyo lang po, Panginoon, yung aming mapakinggan. At Lord, kung ano bang po yung aming pag-aaralan, Lord, nawa po tumimo po sa aming mga puso, sa mga isip po, Panginoon, at maipamuhay po namin, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, at kung ano po yung pinapahayag niyo po sa amin. And Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, sa pagsasalita, Panginoon. Lord, anoint niyo po, Panginoon, na kayo po ang makita, Panginoon, at kayo po ang magparanas po, Panginoon, sa amin. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, dako na pagpapatuloy na po natin ang mensahe po ng Panginoon sa Exodus. So, sa Exodus 20, pinag-aralan po natin yung 10 Commandments na i-share po ng ating Pastor Chris. And then, ngayon, yung 21 naman po, yung accountability na sinare po ni Pastor Jess. So, yun po yung mga guidelines, yung mga commandments na binigay ng Panginoon sa atin na ating dapat na sundan. Yun naman po, itutuloy po natin sa Exodus 22. Sa Exodus 22 naman po, ang pag-aaralan natin tungkol po sa law and responsibility. The law and responsibility, itinutuloy lang po natin to mula sa 10 commandments, sa accountability, the law and responsibility. So, bawat tao may responsibility sa lahat ng ginagawa natin. Sabi nga ni Pastor just last sa Exodus 21, so may accountability ang bawat isa sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng sinasabi natin, sa lahat ng naiisip natin, accountable tayo. So ngayon po pag-aaralan pa natin, tutuloy po natin yung the law and responsibility. Matagpuan sa Exodus 22. So, dito sa Exodus 22,
itinuturo sa atin, teaches lesson on divine justice and responsibility through the law concerning property, theft, negligence, emphasizing restitution, accountability, and protection for vulnerable groups like the widow and orphan. The chapter requires restitution for wrongs, advocates for the defenseless, and encourages honesty and integrity. So yun po yung mahalaga, yung honesty and integrity ng bawat isa. In community life, providing practical guidance for righteous society rooted in fear of God and respect for neighbors. So yun po, mapag-aaralan po natin dito sa Exodus 22. So yung hinati ko to, itong Exodus 22 may dalawang part to. Yung unang part, protection of property. So ito yung sa mga ari-arian, tungkol sa ari-arian. Matagpuan to sa Exodus 22:1 to 15. So, laws of restitution. So, ano ba yung restitution? So, number 1, sabi nga, restitution is a restoration. So, maliit yata. Maliit nga. So, restitution. So, restitution is the act of giving to a person something that was lost or stolen, or paying them money for the loss. So number 3, restitution not only serves to repair the damage done to our stuff and our person, it also serves to repair the damage done to our relationship. And lastly, restitution is an exchange of one's person's time, energy, and personal investment to another. So ibig sabihin, kung sa Tagalog, pagsasauli or pagbabalik. Kung may nasira tayo, so ibabalik natin. So, ibabalik natin. Pero yung law dito sa panahon ng Exodus 22, matagpuan natin, basahin natin to, pagkaaralan natin yung laws dito sa property of restitution. So, yun yung unang theft. So, yung theft, matagpuan natin sa verse 1 to 4. So this the chapter outlines specific increased penalties for theft, requiring restitution of property and highlighting the principle of accountability. So dito po ipinapakita yung mga pagnanakaw na nangangailangan ng pagbabayad. So yung batas dito, yung batas noon, so merong siguro may mga batas na nasusunod pa sa ibang bansa or sa ibang lugar. Pero sa atin, medyo hindi na masyado eh. So, eto, basahin natin yung verse 1 to 4. If a man steals an ox or a sheep and kills it or sell, he shall repay 5 oxen. So, pag nagnakaw, nung panahon na yung pag nagnakaw ng isang baka yung ox or sheep or tupa, so, at namatay ito, so, ang ipapalit mo doon sa isang baka or tupa na yan, sa isang baka, ang papalit mo, 5 oxen ang ipapalit mo. 5 baka yung ipapalit mo. Diba? Ang laki ng interest. Parang isa lang yung 4 yung ipapalit mo. So, naalala ko yung kwento ni Sakeo. So, sa Luke 19:8. So, basahin natin yung, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. So, si Zacchaeus, ang sinabi niya sa Panginoon, kasi si Zacchaeus, yung collector to na mas maraming naagrabyado, so nakukuhanan ng kayamanan. So, ang ginawa niya, ipinamigay niya sa mahihirap yung kalahati ng kanyang kayamanan. So, maraming pera si Zacchaeus, pero ibinalik niya sa mga tao yung kalahati ng kayamanan niya. So, parang ito, nare-relate din to sa Exodus 1. So, binalik niya ng sobra-sobra pa, kalahati pa ngayon kanya. Dito, 5 oxen at saka 4 sheep lang. So,
tuloy natin, if a thief is found breaking in and struck so that he dies, there shall be no blood guilt for him. But if the sun risen on him, there shall be blood guilt for him. He shall surely pay. If he has nothing, then he shall be sold for his theft. So, ano yung sinasabi niya na yung sinasabi dito ng Panginoon na napatay niya yung magnanakaw ng madilim. So, hindi siya accountable. So, wala siyang kasalanan. Parang excuse siya. Pero, pag napatay niya yung tao na nagnakaw sa umaga, doon siya guilty. So, sinasabi dito, ang salita ni Kristo ay nagpapakita na kapag ang isang magnanakaw ay pinatay sa dilim, malaki ang pagkakataon na ang may-ari ng bahay ay kumilos ng walang galit o premeditation. So, yun nga sinasabi na kaya niya napatay for self-defense kasi ninakawan ka eh. Ninakawan ka tapos ikaw mamamatay. So, yung natin, yung na-mention din ni Pastor Jess doon sa 21, na self-defense, so hahayaan ba na mapatay ka? So, magsi-self-defense ka kasi nagko-contradicto sa do not murder. Doon sa ating verse, sa ating pang 6 commandment. Pero, sinagot din to sa 21 na pwede, pag nakapatay ka, for self-defense, wala kang kasalanan. Pero, pag pinatay mo yung tao sa umaga, o yung after na nagnakaw na, binalikan mo yung tao na yan yung nagnakaw sa akin, pinatay mo. So, doon accountable ka. May kasalanan ka doon. Guilty ka doon sa kasalanan na yon. So, doon kasi sa caught in the act na pinatay mo yung tao, wala kang kasalanan doon eh. Kasi, yun yung wala kang intention na patayan talaga siya. Pero yung kinabukasan na pinatay mo, may intention ka, may galit na yun sa puso mo. So, galing na sa puso mo yung pagpatay. So, yun po. Kaya sinasabi na sa umaga, pag napatay mo yan, accountable ka, may kasalanan ka, guilty ka. So, yun po. So, ituloy po natin sa number 4, verse 4. If the stolen beast is found alive in his possession, whether it is an ox or donkey or a sheep, he shall pay double. So, kapag yung magnanakaw, kapag yung magnanakaw, nakita sa'yo yung possession na yan, yung ninakaw mo, nakita sa'yo, doble ang ipapalit mo. Doble yung ipapalit mo. So, yun nga yung ginawa ni Sakeo eh. Kalahati nung kayamanan niya, ibinigay niya. Kasi, nakaagrabyado siya. May mga nagawan siya ng kasalanan. So, ibinalik niya yung kalahati. So, dako na po tayo sa property and restitution sa damage and negligence. So, yung sa damage and negligence, matagpuan naman natin sa verse 5 to 8. So, laws details consequence, such as grazing animals on another's land, accidental fire, emphasizing that individuals are responsible for their carelessness. So, ibig sabihin, yung pagiging careless natin, so pabaya. So, pagka tayo, di ba, yung nagsiga, so kapag kami nagsiga, tapos kumalat yung apoy, tapos nasira mo yung mga crafts, so yung mga pananim ng mga nakakalapit na lugar, so ikaw yung accountable nung kasi kapabayaan mo yan. Bakit ka nagsiga? Alam mo na may mga nakapaligid sa'yo na tatamaan na. Parang naalala ko yung ngayon, yung sa Bacolod, may malaking sunog doon at affected karamihan ng mga member natin sa Bacolod. So, accountable kung saan nagmula yun. Kung napatunayan na may kasalanan ka doon sa pagkasunog na yon, accountable ka. Pero kung ito, hindi mo naman sinasadya, so hindi, wala kang kasalanan doon. So,
ano ka doon, hindi ka guilty doon. Pero pag kayo na napatunayan na ikaw yung may kasalanan, na kapabayaan mo yan, so kasalanan mo yan. So kaya nga sabi, law of responsibility yung sa ano. So yung damage, nasira mo eh. Nasira mo yung mga pananim doon pananim doon. So papalitan mo yun ng mas maganda pa. Papalitan mo ng mas, sabi nga dito, so kung babasahin natin sa verse 6, if fire breaks out catches in thorns, so that the stock grain on the standing grain or the field is consumed, he shall start the fire, shall make full restitution. So, papalitan mo yon. If a man gives to his neighbor money or goods to keep safe, and it is stolen from the man's house, then the thief is found, he shall pay double. If the thief is not found, the owner of the house shall come near to God to show whether or not he has put his hand to his neighbor's property. So yun po, yung sa 6, kapag nagsiga ka, tapos sa tunog, inaani, papalitan mo, babayaran mo, babayaran nung nagsiga, yung nasira na ari-arian. Sa 7, kapag ang salapi o anumang ari-arian ng tao ay pinagkatiwala sa kanyang kapwa, at mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ka ng doble. Kasi, pagbabayarin ng doble, yung kumuha. Kapag nahuli, yung kumuha, siya yung magbabayad. Pero kung hindi naman nahuli yung magnanakaw, ang pinagkatiwalaan na pinagpataguan ng pera, maharap siya sa Panginoon. Doon niya i-defend yung sarili niya na hindi siya talaga yung kumuha. So doon papatunayan niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala nung inihabilin o ninakaw sa kanya. So yun, kapag kailangan, kasi parang ngayon, alala ko yung sa government natin ngayon na yung mga ninanakaw, yung mga corruptions. So kung ito pinapatupad pa rin na-apply sa ating bansa. So yung ilang bilyon na yun, ilan ang balik nun, ganong kalaki yun, yung mga luxury cars na yun, ganong kalaki yung balik na yun. So may mga nababasa din ako sa Facebook na sabi nga, kung pinapatupad yung batas na yan, yung mga nagnakaw yung isang matanda nagnakaw ng corned beef na kulong, isang matanda nagnakaw ng mangga na kulong, yung isa nagnakaw na isang kabambigas na kulong. Pero bakit itong malaking ang ninakaw, bilyon, may mga luxury cars, hindi nakukulong, nililitis pa? Bakit kung fair yung justice natin dito sa ating bansa, dapat kinulong nila habang naglilitis o habang naglilitis ikulong mo para fair naman doon sa mga mahihirap na nagnakaw lang ng corned beef. Para patas lang lahat. So, din masasabi na just yung ating batas. Ikulong nyo habang nililitis, hindi yung nakakalaya pa sila, iba nakakatakas pa, nakakapunta pa na ibang bansa. Di ba? So, kaya nakakatakas dapat lahat ng suspect ikulong na habang nililitis. So, depensahan nyo yung sarili nyo kung talagang hindi kayo involved, kung hindi talaga kayo nagnakaw, edi ma-acquit kayo, makakalaya kayo. Pero habang nililitis siya, pwede bang ikulong na lang muna nila? Para hindi na makawawa yung mga mahihirap. Yung mga mahihirap na walang pera, na walang pang-bail. Kaya nga di ba sinasabi yung death penalty nung nakaraan na i-share ni Pastor Jess. So hindi na applicable sa atin kasi nga, na-mention din ni Pastor Marlon, kaya hindi applicable kasi hindi just. Yung iba na pagbibintangan lang, pero sila yung mapapatay, sila yung papatayin. Yung mayayaman, palibasa meron silang pang-bail, meron silang pampatagal ng kanilang kaso, may pambayad, hindi sila napapatay. So kawawa naman yung mga mahihirap, lalo na kung hindi naman talaga sila yung may kasalanan. Hindi pa napapatay.
So, Sound check. Sound. Sound check. Okay. So, yun po. So, dapat, kaya yung death penalty tinanggal sa atin dahil hindi naman just So, hindi pa napapatunayan, napapatay na mahihirap Para yung mga tokhang, yung natokhang, yung mga hindi naman sila talaga yung addict, nadamay lang, marami napatay, pero sila yung pinatay. Di ba? Asan yung justice dun? So, dapat, kung ina-apply tong dating batas sa Exodus 22, so, mas just to yung talagang patas lahat walang mahirap, walang mayaman So, dapat ganun din sa atin. Merong mga bansa na ganun, na-apply pa rin, pero sa atin, hindi, I doubt, na na-apply to. So, dito po. Dako na po tayo sa custodianship. So, custodianship, so matagpuan natin to sa verse 9 to 15. So, further rules address situations involving trusted property like borrowed items, establishing principles in fairness in such transaction. So, tumutugol to sa sitwasyon na kinasasangkutan na pinagkakatiwalaan ng ari-arian tulad ng mga hiniram na item na nagtatatag ng prinsipyo para sa pagiging patas sa naturang transaksyon. So, basahin natin sa verse 9. For every breach of trust, whether it is for an ox, for a donkey, for a sheep, for a clock, or for any kind of lost thing, of which one says, this is it, the case of both parties shall come before God. The one who God condemns shall pay the double to his neighbor. So, sa usaping ito, tungkol sa pag-aangkin ng mga nawawalang asno, baka o damit. O parang sa atin, kung may nawala tayong gamit na hiniram natin, so haharap tayo sa Panginoon. Doon humaharap sila, dumidiretso humaharap sa Panginoon para mapatunayan nung nang aangkin kung sa kanya nga talaga yung mga animal na to, yung ox or yung asno or tupa, kung sa kanila talaga. So, ang magbabayad ng doble sa tunay na, magbabayad kayo ng doble sa tunay na may-ari, yung nang aangkin. So, halimbawa, parang may nanghiram ng gamit sa iyo, tapos inangkin na niya. So, pero sa iyo yun, tapos inangkin niya yung gamit mo na hiniram na niya. So, pagbabayarin ka, yung nanghiram, pagbabayarin dun sa may-ari. Kasi yun ang may-ari. Pero yun, kasi nung mga panahon patutunayan talaga. Haharap talaga sa Panginoon. Pero sila kasi nung nakakarap sa Panginoon, tayo, so alam naman ng Panginoon kung sino talaga. Sino yung may-ari, kung kanino talaga yan, alam ng Panginoon. Wala naman tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. So lahat ng kinuha sa atin, ibabalik ng Panginoon yun. So, kung para sa iyo talaga yun, ibabalik ng Panginoon sa iyo. Ang Panginoon ang magbabalik sa iyo. So, yun po. So, sa number 10, sa verse 10, if a man gives to his neighbor a donkey or an ox or a sheep or any beast to keep safe, and it dies or injured or is driven away without any seeing it. Kung namatay o napinsala o inagaw ang isang asno, baka, tupa, or anumang hayop na paalaga, ngunit walang nakakakita ng pangyayari. So, tuloy natin sa 11. An oath by the Lord shall between them both to see whether or not he has put his hands to his neighbor's property. The owner shall accept the oath, and he shall not make restitution. So, yung nag-aalaga ay yung nag-alaga ay manunumpa sa harapan ng Panginoon upang patunayan na siya'y walang kinalaman sa pangyayari. So, pagka yun napatunayan na hindi na wala kang kasalanan, napatunayan sa hindi ikaw yung accountable doon,
lalapit sa iyo yung pinagkatiwalaan mo. Manghihingi siya ng sorry or ibabalik niya to. So, yung pagyayari na to, kailangan paniwalaan ng may-ari. Kasi, mapapatunayan naman, alam naman ng Panginoon yung kung ano talaga yung totoo. So, at wala namang pananagutan yung tagapag-alaga kung namatay yung mga pinaalaga sa kanyang mga hayop. Kung walang pananagutan, wala siyang kinalaman doon, walang pinananagutan, so dapat i-accept ng may-ari kung ano kung i-accept ng may-ari yung pagsasorry or yung paghingi ng dispensa ng nag-aalaga. So sa verse 12, but if it is stolen from him, he shall make restitution to its owner. Kapag yung hayop na ito ay ninakaw, magbabayad yung tagapag-alaga. Kasi, ikaw yung nag-aalaga, ikaw yung pinagkakatiwalaan niya. So, nanakaw to, tapos kapabayaan mo, hindi mo binantayan, hindi mo inalagaan. So, kapabayaan mo. So, magbabayad yung nag-aalaga dun sa may-ari. So the verse 10, if it is torn by beasts, let him bring it as an evidence. He shall not make restitution for what he has been torn. Pero kung yung hayop pinatay, halimbawa yung hayop pinatay sa kakahuyan, pinatay siya, pero kailangan may ebidensya ka. So ngayon nga uso yung resibo. may resibo ka. Kukunin mo yung mga parts nung hayop na yon, iyaharap mo sa Panginoon, papakita mo na ito talaga, hindi ko kasalanan, kinain to ng ibang hayop na, ibang mababangis na hayop, wala siyang pananagutan. So parang yun nga, yung nangyayari ngayon, lahat may resibo. Pakita mo yung resibo. So lahat may resibo. Kapag wala ka na ipakita, at meron naman yung husgado, meron sila resibo, napatunayan yan, may kasalanan ka, accountable ka. So, pwedeng makulong. So, yung consequences, aharapin mo. So, sa tao din, sa ating mga tao, kapag ganyan na meron tayong, hindi natin sinasadya na nasira, pakita mo na hindi ikaw yung may kasalanan. So, wala kang pananagutan kung ganun. Pero kailangan may papakita kang ebidensya. So yun po, doon pa lang, sa batas pa lang noon, kailangan na ng resibo. So yung ebidensya doon, yung mga lasog-lasog na katawan ng hayop. So, sa verse 14, if a man borrows anything of his neighbor and it is injured or dies, the owner not being with it, he shall not full restitution. Kapag ang isang tao nang hiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala ng hindi nakikita na may-ari, babayaran ng hiram. So, may kasalanan ka pa rin kasi hiniram mo. Kaya kami, as much as possible, ayaw namin na nanghihiram. Kasi pag nasira, lalo na sasakyan, yung sasakyan hiram kami, tapos nasira. So, babayaran namin yun. Di ba, mas malaking gastos. So, yun po. Doon sa simpleng literal na nanghiram ka ng isang bagay. So, hiniram mo yan eh. Accountable ka doon. Ikaw na ang may responsibilidad doon. Hiniram mo yung sasakyan, so dapat ingatan mo. Pag nasira yan sa'yo, kailangan mo pagawa yan. Kailangan mong gastosan yan. So, kailangan mo ibalik kung ano, yung ibalik ng maayos yung hiniram mo. So, ganun din dito. So, pagka nanghiram at namatay yung hayop, so, kailangan niya ibalik or palitan yung namatay na hayop. So, sa verse 15, if the owner was with it, he shall not make restitution. If it was hired, it came for its hiring fee. Pero kung yung may-ari, halimbawa kasama mo yung may-ari na
kasama mo yung may-ari, sa hiniram mo, nandun yung may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan, kung binayaran mo. Halimbawa na, tayo nag-rent tayo ng sasakyan, pagka pupunta tayo ng mga concert, pupunta tayo ng Baguio, nag-rent tayo, so kasama natin yung may-ari, siya yung driver. So, pag nasira yun, andun siya, alam naman niya yung nangyari, alam niya yung totoong pangyayari. So, hindi tayo magbabayad doon. So, kasi binayaran din natin yung renta Binayaran natin ng rental yung sasakyan. So, ganun lang po yun. Pag kayo may-ari, kasama mo, at nakita niya talaga yung sitwasyon, hindi ka magbabayad. So, bayad mo rin naman kasi yung rentals. So, ngayon, ang tanong, tayo ba, meron na ba tayong nasira na gamit or may nakuha na ba tayong properties na kailangan nating ibalik o palitan? Alam ko si Ate Lorna, so yung kanilang lupa, so nakuha na iba, ibinenta. Binenta hanggang ngayon case pa. So, and we're praying na maayos na yung case na yon na mabalik na sa kanila. So, may kumuha ng lupa nila, binenta sa iba. Naibenta sa iba yung lupa nila na hindi nila alam. So, ibabalik sa kanila yon. So, kailangan ibalik yon. So yun po, parang ganun din sa atin meron nangyari. Kung tayo, sa atin din, meron din nangyayari sa atin na merong nanghiram. Tapos nung ibinalik, sira na. So, hindi pinalitan o hindi pinagawa. So dapat, kapag ka tayo ng hiram, at kasi kung kinakailangan naman talaga hiramin, manghihiram tayo. Pero make sure naman na ibabalik natin ng maayos. So yun po. Hindi natin ibabalik ng sira-sira na at hindi na mapapakinabangan. Ayun po. So kasi nakaka-damage din yan ng relationship. So yung relationship ninyo. Di ba? Sa isang pamilya, may mga nanghihiram tapos hindi na ibalik. So, masisira yung relationship niyo. So, dapat ibalik natin ng tama. Ibalik natin ng maayos. So, sa second part naman natin, social responsibility. Sumandar na to. Social responsibility na matagpuan sa Exodus 22, verse 16 to 31. So dito yung social justice and responsibility. So number 1 dito, fairness in disputes. So matagpuan natin sa verse 16 to 17. So God requires impartial judgment and legal resolution for disputes, ensuring that justice prevails in community interaction. So, basahin natin yung verse 16. If a man seduces a virgin who is not betrothed or lies with her, he shall give her bride price for her and make her his wife. So, ni-rape ka na, tapos gagawin mo pang asawa. So di ba, hindi ka tanggap-tanggap sa ating lipunan ngayon yan. Pero dati yun yung batas nila na pag ni-rape mo yung isang babae, kailangan mo siyang bayaran tapos papakasalan mo. Kailangan mong pakasalan. So yun yung kabayaran. Pero if her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money equal to the bride price for virgins. So kapag tumanggi yung tatay na ibigay yung anak niya, magbabayad ka kasi virgin yung So virgin yung anak niya tapos ni-rape mo. So 'di ba, isang malaking kasalanan 'yon. So kailangan nilang ibibigay na lang sa ama yung halagang katumbas. May tawag doon dote. So, yung dote. So, babayaran ka ng dote. Yung magulang at saka yung babayaran. So, sa atin, di ba, pagka ganyan yung mga nare-rape dito, sa atin ngayon, sa ating lipunan, di ba, hindi naman katanggap-tanggap na ni-rape ka na, gawin mo pang asawa. So,
'di ba, sobrang parang nakaka-degrade na rin naman doon sa babae. So, pero sa panahon na to natatanggap sa lipunan nila yan eh, yung gagawing asawa. Pero pwedeng tumanggi yung magulang, pwedeng tumanggi yung tatay, pero kailangan bayaran. Pero ngayon kasi yung mga ganyan, yung batas na hinuhuli yung rapist, inaalala ko noon yung ni-rape dito sa Villarama. So, nahuli siya. Kasi nahuli ko at in the act yun eh. Yung rapist na yun. Kinulong naman siya, nakulong siya. Pero parang hindi na rin na ng justice na yun eh. Hindi na naglitis kasi doon pala sa kulong may nagbubuhos na ng mainit na tubig. Yung iba naman pakakawalang kumwari tapos papatayin na lang. So, yung justice nila sa tao na lang eh. Hindi na pinaglitisan. Hindi na dinaan sa kaso, pinapatay na lang. So, wala nang due process dun sa sa pang-rape. Kasi caught in the act naman yung kaya pinatay. Pero, yun nga, masakit din sa family. Sa family, at lalo na dun sa babae. So, yun po. So, next po, yung holiness and idolatry. So, under ito ng moral and religious principles. The laws prohibit acts of idolatry and sorcery which sought communion with demons and were considered as threat to the holiness of the Israelite people. So, pinagbabawal ng mga batas ang mga gawa ng idolatria at pagkukulam na maghahangad ng pakikipag-isa sa demonyo at itinuturing na banta sa kabanalan ng Israelita. So, basahin natin yung verse 18 to 20. Okay. You shall not permit a sorceress to live. So, di ba? Yung mangkukulam ay dapat patayin. So, dun sa panahon na yon, pag mangkukulam ka, papatayin ka. Kasi, nakikipag-ano ko sa demon, sa diablo. So, yon, dapat daw patayin. Pangalawa, whoever lies with an animal shall be put to death. Ang sino man makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. So, papatayin din yung mga nakikipagtalik sa hayop. Meron pa ba nito? O, meron pa raw. Yung mga addict daw. So, yun. Pag nakipagtalik sa hayop yan, although hayop yung nakipagtalik siya sa hayop yan. Pero, ano yan eh, ng demonyo din yan eh. Gawa ng demonyo yan. So, dapat patayin. So, papatayin daw yung makikipagtalik sa hayop. So, whoever sacrifices to any god other than the Lord alone shall be devoted to destruction. So, sino man yung naghahandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin. So, matindi rin pala to, no? Ang dami naghahandog ngayon sa Diyos-Diyosan. So, kasi, sapagat kay Yahweh lamang dapat naghahandog. So, dapat, kay Yahweh lang natin ibibigay yung lahat ng atin handog, yung ating pagkaloob, yung ating buhay sa Kanya lang ibibigay. Pero, pag naghandog ka sa Diyos-Diyosan, dapat daw patayin. So, papatayin. So, yun yung batas noon. Pero, hindi na ngayon. Kasi, kung ngayon to, marami nang patay. Marami na napatay. Kasi, unang-una, yung mangkukulam, ang dami nito eh. Pag pinatay yung mangkukulam, lahat ng mangkukulam papatayin. Eh, ang dami sa paligid niyan eh. Tapos, yun nga, yung mga addict na sinasabi na nakikipagtalik sa animal. So, tapos yung eto, marami hanggang sa ngayon nag-o-offer sa Diyos-Diyosan. So, alam na natin na hindi man ito yung batas natin ngayon, pero ito yung batas ng Diyos, dapat sunurin natin. Dapat i-follow pa rin natin yung batas ng Diyos. Kung hindi man natin na-apply sa atin to, hindi na-apply sa ating bansa, sundin na lang natin kasi mas kailangan natin sundin ang salita ng Panginoon. Mas kailangan sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos.
So next po, social justice and responsibility. So protecting the vulnerable. So verse 21 to 24. A key lesson is the commandment to protect the vulnerable, especially foreigners, widows, and orphans who are susceptible to exploitation. So isang mahalagang aral ito, isang mahalagang utos ito na protektahan ang mahihina. Protektahan yung mga balo. Protektahan yung mga ulila. Ang Panginoon mahal ang mga balo. Panginoon mahal ang ulila. At lalong mahal niya yung mga mahihinang tao. So, pag yan na-touch natin or na ano natin, pag hindi tayo naging mabuti sa kanila, tayo rin yung tayo yung mananagot sa Panginoon. Basahin natin. Sa verse 21 to 24, you shall not wrong a sojourner or oppress him, for you were sojourners in the land of Egypt. You shall not mistreat any widow or fatherless child. If you do mistreat them, and they cry out to me, I will surely hear the cry, and my wrath will burn, and I will kill you with the sword, and your wife shall become widows, and your children fatherless. So, una, sa 21, huwag niyong aapilhin yung mga dayuhan. So, pinapaalala sa atin ng Panginoon na naging dayuhan din sila. Naging dayuhan din sila sa bansang Egypt. So, kailangan, kapag may dayuhan sa kanila, sa mga Israelite, huwag nilang aapihin. So, treat them well. Treat them just. So, maging maayos lang yung pag-treat natin, yung trato natin sa kanila. So, wag din nating aapihin ang mga balo at ang ulila. So, pag inapi daw natin ang mga balo at ulila, pag nagsumbong yan sa Panginoon, pag umiyak yan sa Panginoon, ano daw yung gagawin sa atin? Dahil kinapupuotan ng Panginoon yung mga nang aapi sa mga balo at ulila. So, papatayin. Hindi mo, yun nga, yung sample niya na papatayin kita hanggang sa yung asawa mo maging mawawala ng ama. Hanggang sa asawa mo maging balo rin. So, parang yung sinabi ni Pastor Jess na nakaraan, a tooth for a tooth, yung kung ano yung kinuha mo, yun din yung ipapalit. So, ganun din siya. Kung inapi mo yung balo na yan, papatayin ka. So, magiging balo din yung asawa mo. Magiging wala ding magulang yung mga anak mo. So, yun yung batas noon. Batas noon na hindi na ngayon sa atin. So, pero dapat nating sundin. So, dapat nating i-respect yung batas ng Panginoon. So, next po, not charging interest on loans. So, verse 25 to 27. The chapter prohibits charging interest on loans to fellow Israelites, demonstrating God's concern for economic justice and care for the poor. So, pinagbabawal ng Panginoon yung nag-i-interest, di ba, yung 5-6 ng utang sa'yo, 5-6, sa halip na paluwagin mo siya, pinahirapan mo pa yun ng utang. Kaya nga ng utang yan, kasi walang-wala yan. Tapos, pahihirapan mo pa sa pagbabayad. Na sa halip na ang binabayaran lang niya, yung principal amount na inutang, pero tinubuan mo pa ng kalahati din nung inutang. So, pinahirapan mo yung tao. So, pinagbabawal ng Panginoon to. So, kailangan, ang ipinapakita dito yung pagmamalasakit ng Panginoong Diyos sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. So, basahin po natin. If you lend money to any of my people with you who is poor, you shall not be like money lender to him, and you shall not exact interest from him. If ever you take your okay, so yun po. So yun sa pagpapautang po. So, wag daw natin bibigyan ng interest na lunang malaki. Na kalahati ng inong utang babayaran po.
So if you ever take your neighbor's cloak in pledge, and you shall return it to him before the sun goes down. Pag may hiniram daw tayo, kailangan ibalik natin bago lumubog ang araw. So kasi, kailangan, halimbawa na yung sinasabi dito, yung balabal. Pag hiniram yung balabal, isoli mo bago maggabi kasi gagamitin niya yun eh. Gagamitin nung hiniraman mo yung kanyang balabal. So, ibalik natin. Kung kailangan natin balik natin agad yung ating hiniram, ibalik natin. So, hiniram natin yun eh. Hindi naman natin hiningi. So, ibalik lang natin. Kung ano hiniram natin. So, yun po. So, next po, respect for authority. So, sa verse 28 to 31. So, the chapter culminates with the commands to respect authority figures and to set aside first fruit as offering to God, reinforcing the importance of both civil order and religious devotion. So sa kabanata ito, matatatapos ang utos na igalang ang tauhan ng otoridad. At itabi ang mga unang bunga bilang mga handog sa Diyos na nagpapatibay ng kahalagahan ng parehong kaayusan, sibil at devotion sa religion. So, igalang daw natin yung authority. So, sabi nila, ba't natin gagalang? Eh, sila nga corrupt. So, pero, yun yung authority natin. Igalang lang din natin. So, yun yung utos ng Panginoon eh. Basahin natin sa 28, you shall not revile God, nor curse a ruler of your people. Sa 29, you shall not delay to offer from the fullness of your harvest, and from the outflow of your presses. The firstborn of your sons you shall give to me. You shall do the same with your oxen and with your sheep 7 days. It shall be with its mother. On the 8th day you shall give it to me. You shall be consecrated to me, therefore you shall not eat any flesh that is torn by beasts in the field, you shall throw it to the dogs. So ito yung mga batas noon. Huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos, ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. So, huwag nating i-mock ang Panginoon. Huwag nating, yun nga, so igalang natin. Igalang natin ang batas. May batas tayo sa Pilipinas, igalang natin yung batas ng Pilipinas. Pero gagalang din natin mas lalo yung batas ng Panginoon. So, yun po. Huwag niyong kalimutan na maghandog ng inaning butil, alak mula sa katas ng ubas at langis. Sa takdang panahon, ihahandog niyo sa akin ang inyong panganay na lalaki. So, yung first fruit, di ba ginawa na ba natin to? Yung first fruit? Hindi pa. Hindi pa nagawa yung first fruit. Yung first fruit kasi, sa December na. Inagawa natin yung nagtawag tayo ng per birthday. Yung happy birthday, Jesus. So, nagawa na natin yun na pero yung first fruit kasi, pag nagtrabaho ka, yung unang sweldo mo, di ba yun? Yung unang sweldo mo, ibibigay mo lahat sa Panginoon. Lahat ibibigay mo sa Panginoon. Unang ani mo, ibibigay mo sa Kanya. So, yun yung first fruit na sinasabi na ibabalik natin sa Panginoon. So, yung second fruit, yun ay sa atin. So, mas binibless ng Panginoon yun. Yung mga ganong katuruan. So, kasi yun yung command ng Panginoon sa atin. So, yun po. Tapos, yung unang anak na lalaki, inihahandog, di ba? Sino yung unang anak na ihahandog? So, ihahandog. Huwag daw ihihiwalay sa magulang in 7 days. After 7 days, doon pa lang pwedeng ihiwalay yung anak. Pwede mong i-offer. So, hindi naman literal na offer na i-offer mo na ibibigay mo yung katulad papatayin. Pero hindi yon. Bigay natin sa Panginoon. Kasi galing din sa Panginoon yan. Blessing sa atin ng Panginoon. So, ibigay natin sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga anak. Yun.
So, tayo'y bayang pinili, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay na mabangis na hayop. Pakain nyo iyon sa mga aso. So, mga double dead to eh. Kasi yung mga hayop na pinatay na huwag nating kakainin. Pag namatay na yung hayop, huwag na nating kakainin. So, double dead yun. So, di ba may sa atin nga, sa health natin. So, may effect yung mga double dead. So, ito, may din dito. Pagka ang hayop pinatay, yung karne niya, wag mong kakainin. Kasi, pinatay na yan ng hayop na mabangis. So, mabangis yung hayop na yun. So, wag mo nang kainin. Pakain na lang natin sa aso. Wag nang panghinayangan. Na panghinayangan yung mga ganun. Kasi, may effect din sa atin yun eh. So, sa atin din yung tatama yan. So, dahon na po tayo sa conclusion. Okay. So, number 1, a foundation of righteousness. So, yung katwiran. Dito sa verse 20, sa chapter 22, so dito natin yung foundation ng ating ng katwiran. Yung katapatan natin, yung ating buhay. So, it provides a comprehensive blueprint for living justly and righteously, expounding on the 10 Commandments by providing practical laws for daily life. So nagbibigay ito yung naging natin eh, naging gabay natin. Yung 10 Commandments, yung mga utos ng Panginoon, ito yung naging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So maging mabuti tayo, maging marangal, at nasa katwiran palagi. So yun po. So dito sa verse 20, sa chapter 22, yung ipinaliwanag, in-expound ng maigi yung 10 utos ng Panginoon na dapat sinusunod natin. Hanggang ngayon naman, sinusunod pa rin natin yung 10 utos ng Diyos. Merong mga yun nga, excuse, yung merong mga exemption dun sa batas na yun, like yung sa 6 commandment, dun sa pagpatay. So yun po, na-expound doon na merong exemption doon sa rules na yan. So number 2, God's concern for the oppressed. So dito rin sa chapter na to, pinakita ng Panginoon yung pagmamalasakit ng Diyos sa mga inaapi. So, sa kabanata ng paghihiwatig ng mga tema ng biyaya ng Diyos at ang kanyang pagtatanggol sa mga inaapi. So, nagpapaalala sa mga Israelita na sila mismo ay maaaring maging mapang-api kung hindi mag-iingat. So, tayo rin, minsan sa buhay natin, nakakapang-api rin tayo. So, yun yung iwasan natin. Iwasan natin yun na mang-aapi tayo. So, kailangan may malasakit tayo sa ating kapwa. Pakita pa rin natin na yung pagmamalasakit natin sa ating kapwa, lalo na yung mga may hirap, lalo na yung mahihina, yung mga walang kakayanan. So yung mga walang kakayanan, mas lalo nating mahalin yun. Mas lalo nating igalang. So yun po yung gusto ng ating Panginoon at isa sa utos ng ating Panginoon. So, ang number 3, consequences of sin. So, yung mga bunga ng kasalanan. So, the teaching reveals the gravity of sin from theft to negligence and establish a framework for restoring what has been broken through restitution and accountability. Yung turo na naghahayag ng bigat ng kasalanan natin, may consequences yun. Sa lahat ng ginagawa natin, may consequences yun sa atin. Sa lahat ng ginagawa natin, nasabi nga, accountable tayo sa lahat ng ginagawa natin. So, dapat, bilang isang Kristiyano, bilang isang mabuting Kristiyano, mabinging tao, so mamuhay lang tayo ng tapat, nasa katwiran, at may pagmamahal sa ating kapwa. Mabuhay tayo with integrity and honesty. So, integrity, lagi kong, yun yung palagi naming sa work namin, integrity. So, doing the right thing without watching. So, dapat, kahit walang nakakakita sa atin,
ginagawa natin yung tama. Kahit na hindi yung magpapasikat lang tayo, pakita lang natin na magaling tayo, ganyan. Pero bakit? Pwede naman natin gawin yan kahit wala nakakakita sa atin. So yun po, yung maging honest lang tayo. Sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng sinasabi natin, sa ating pamumuhay, maging honest lang tayo and mabuhay tayo ng may integrity. So yun po. So pray po tayo. Yan. Panginoon, maraming salamat po. Binigay niyo sa amin yung batas ninyo na hanggang ngayon po nilalakaran po namin, sinusunod po namin yung mga batas na ito. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na masunod po, na magawa namin at maging gabay po namin sa aming pamumuhay, yung mga batas na ibinigay niyo sa amin. Lord, although nasa lumang tipan po ito, pero hanggang ngayon, dapat sinusunod namin. Hindi man ito ang batas na aming bansa, pero Lord, batas niyo po ito. Ito po yung aming susundin. And Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisang buhay namin, Panginoon, na malakaran po namin, Panginoon, kung ano yung nais ninyo. Na malakaran po namin, Lord, yung buhay na gusto niyo po, Panginoon, para sa amin. Na mabuhay kami na may katotohanan. Mabuhay kami na with integrity and honesty, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, kayo po patuloy na gumabay sa amin, Panginoon. Lord, na yung word niyo po, Panginoon, lahat ng itinuturo niyo sa amin, Panginoon, Lord, we respect it, Lord, na susundin po namin, Panginoon, lahat ng nais niyo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin in Jesus' name, Amen.